Yun, Creeply, nagbabalik tayo sa panibagong episode ng Basehan ng Bawat Breakdown. Let's go. So, ano ba? Sa wakas, hindi, bago natin umpisan, shoutout sa mga tropa natin sa taas. Dati lang yan, sila-sila pa rin yan. So, ano ba, shoutout sa suot ko, distinctive clothing. Yung mga tropa natin dyan sa taas, putangin na, check nyo na lang yan. Mga tropa pits yan. So, eto, rekta tayo dito sa laban na to. Putang ina, no? Ang tagal i-upload ang putang. Hindi, joke lang. Pero yun, tangina ilang araw na lang ba? Puta. 16 days na lang eh, no? Parang mahalata mo din talaga to si Sir Arik na gumaganti na nang hindi niya sinasabi, di ba? So, anyways, rektahin na natin to, Ban versus Man W. Ang ina sa wakas, silipin natin ang problema dito po, tangina mahirap kasi parang kahit pa paano nakakagawa na rin ako ng ano, no, parang round 1. Mahirap na ito po, tangina yung ibang idea ko, ano, it's either masabi ni Man W o di ko alam. So, yun, putangin na mahirap pag halimbawa may sulat tayo sa round 1 no, tapos parang nasabi pala ni Manda. Kasi parang hindi ko to masyadong pinanood ng live eh. Kasi yung laban namin dyan parang medyo late pa ng, ano, ng konti. So minsan kasi parang nagiging ugali ko na rin na wag muna masyadong anuhin eh. Parang, putangin na, parang di mo na may enjoy mga unang laban kasi syempre magpo-focus ka sa pyesa mo na makapagbigay ka ng maayos na performance. Parang ganun. Putang inang yan. So eto, wakas na-upload na at subukan na natin birahin kung ano ba yung mga nandito. So, Ban vs. Man W, tayo na rekta na tayo agad mga kaibigan. Let's go! Cebu City represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Ban. Ba alam na ikaw ang pangarap ko, damdamin ko ay di magbabago. Sarapolo. Ay, napaka-solid din umi-intro na itong putangin na to, no? So, total, medyo malapit na putangin na, medyo napipiko na ako sa'yo. Motivate Shop, Dark Horse. Sa mga di nakakalam, no, parang nagkasabay pala kami nito sa ano sa airport netong taon to. Kasi putangin na naiwan to eh. Kumbaga yung flight ko gabi tapos ito naiwan. Parang nagkikwento nga siya sa akin, putangin na may check-in nga pala. Kasi pagdating namin diyan, parang kami yung magka-banding niya, nagpracticean pa nga kami niyan eh. Parang, pero siya yung mas nag-practice na maigi. Kumbaga ako parang medyo papyaw lang. Kasi kalaban ko nung gabing yan si MP3. Medyo tropa pit sila na MP3. Putay na. Mahirap naman na baka, alam mo na, birahin tayo, no? Anyways, eto si Ban. Sabay kami kumain yan. Sabay kami bumili ng mga kung ano-ano. Ay na, solid yan. Solid yan ka-banding. Anyways, game tayo. Clothing, Mortium, taka Shoutout pala sa Dark Horse Clothing ni J Block, no? Street Pharma. Yeah. Shoutout sa Dark Horse Clothing, clothing nga pala ni J Black. At Para solid tong damit ni Sir Arik, ah. sa kanan ko, sa kaliwa ko naman, Antipolo City represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Manda Baliw. Si Manda Baliw, kilala mo ba to? Kung hindi mo alam, magpapakilala ako na parang kandidatong may balak na tumakbo. Malinis ang banat na parang gubat ng inalbo. shoutouts din Unhinged at nanalo Unhinged Clothing. ng Cointos si Manda Baliw, pinili niyo mauna si Ban. Tigdalawang minuto dapat to. 5 ang hurado natin. Isubuhay 2025 tournament battle. Pakinggan natin unang barat, second side 14. Ban. Yata eh. Game! Sir. Sa wakas! Sikat na yung kalaban. Magkaka-million views na ako, sigurado. Isang malaking karangalan na makalaban ang isa sa iniidolo ko sa entablado. Matagal ko ng pangarap to. Salamat, Arik, sa ginawa mo. Tinupad mo yung pangarap ko na makasakay ng eroplano. Anong akala mo? Dream match kita? Ulol, kasing galing mo lang si Tokel. Kung di lang ako ibaba ni Enigma sa liga, matutulog lang ako sa hotel. Kasi ang tanda-tanda mo na. Tapos naman ng lyrics, dinosaur, T-Rex, and many more. Ang heavy, tol. Kung magiging dinosaur man tayo, ako yung T-Rex na apex predator, habang ikaw naman yung edible, mahabang leeg na herbivore. O ano, takot ka na? Ay hindi pa, Eddie Roar!
Utang ina naman, oh. Ay. Use code PANDA100 and get 100 pesos off. Taste good deals from McDonald's. PM3 yun, ah. Kamukha mo yung crazy old guy Pero solid yun, solid yun. So, kung mapapansin natin ito, parang medyo pa multi-multi shit yung birahan dito ni Van. sa kilid ng City Hall. Multitasker na to na rapper. Tangina, incredible. Tsaka mo na kuyabangan kung kaya mo na mag-ML, magre-recall, magtitikol kay Lexilor habang nagdi-DMC roll. Ganyan yung joke. Ganyan yung rap battle, kahit jokes, dinideliver na maayos. Hindi yung idadaan mo sa boses na pang kinder, city anyos. Pag nag-joke to, parang bata. Kaya patok to sa inyo. Kahit ako, mawiwili ata kapag may joke pamangkin ko. Nawiwili daw sa quotes ni Tito ang mga nanonood. Kamo, unique daw ang mga jokes na dito. Daming nauutong tao. Yung mga banat mo, antigo, di mo ko mabubulok gago. Konti na lang yung lumang stilo, kaya ka nagtutunog bago. Tugmaang Delo, jokes ni Zaito, nagawa niya nagampanan. Kaso yung rap battle, nagbabago, naangat na ang barahan. Karamihan sa mga fans ni Gago matatanda na walang alam. Advance ka lang sa mga tao na na-stuck sa nakaraan. Ang ina mo, ha? Ano? Laban ko kay 30, nag-wordplay ako. Kasi yun ang kanyang kahinaan. Laban ko kay Kenzer, nagpatawa. Kasi yun ang epektibo sa kalaban. Sana mag-gets mo naman dito, aking pinupunto, mamen. Paiba-iba na ako ng stilo, ikaw old school pa din. Tangina, 2025 na, old school pa din. Ano yan? Rapper na katutubo? Yung stilo mo yari sa materyales na nanggagaling sa ninuno. Pag nag-construct katibayan mo, parang gusali o hinamuho. Ito'y liga ng malalakas ang hangin, huwag kang kampante dyan sa kubo. Ano, palay seryoso ba sa... Liga na malalakas ang hangin, wag kang kampante dyan sa kubo. Pero parang ano, no, may... parang naninibago pa siya sa... Ano ba? Naninibago pa siya sa ano. Parang yung style na gamit niya ano dito, parang seryoso siya dito. Oo, seryoso siya dito. Unlike dun sa mga ibang laban niya na napanood ko, no. Yung mas madalas yun ginaganap sa gubat eh. So medyo nagjo-joke-joke pa siya doon. Dito parang seryoso yung atake niya. Round 1, hanap mo, patawanaban. Marami akong kaya na alam mong di mo kaya tapatan. Kaya kung bumarat, gumawa ng magagandang banatan. Habang yung pagiging isip bata mo lang ang di ko kaya sabayan. Ang ina mo, ha? Oh. Sunod-sunod to, grabe. Tsak luluhod to sa akin. Two-liners sumuntok versus jiu-jitsu at karate. Two-liners lang ang kaya mo, ang bobo ng atake. Ayoko nun. Ang gusto ko, mag-combo ng marami. Ito'y landslide victory. Matatabunan ka o pare. Yung flow ko ay lahar, pero yung sukat pang tsunami. Pero typical to na Pinoy. Merong pauso to palagi. Magpapatawa pa rin sa kabila ng dilubyo na nangyari. Magpatawa ka na! Sir. Solid round 1, di ba na yun, na parang seryoso shit siya na putangin na parang ano ba, umiikot siya sa anggulong ano. Putangin na mo ako, ang dami ko ng style, ikaw joker ka pa rin. Putang ina mo ka MW. Parang ganun yung gusto niyang sabihin dito. Meron lang akong ano parang napansin na ano, na parang nakasandal siya sa 4-bar shit na ano, na banatan. 4-bar setup. Tangina, no. Anyways, panoorin natin yung round 1 na ito ni Manda B kasi ito na. Putangin na baka may kapareho to. Yo! Wow! Natupad mo nga yung pangarap mong makasakay sa eroplano. Naiwan ka naman. Bantanga! Wala ka nang views, di ka pa kagalingan, sakit ka pa sa ulo ni Enigma. Pagtapos nito, talagang ban ka na! Isa buhay! Sino pa ako para dito isali? Sabi ng iba, pang balanse, pang puno sa bakante. Si Enigma ata walang magawa eh.
Sa tingin man ng marami ang magkampiyon, imposible na mangyari. Puwes! Ang Puwes? kauna-unahan joker na magkakatitulo. Ako makakadali. Ito'y sampal sa mga di naniniwala at maliit ang tingin sa komedyante. Kaya mga hurado, iboto nyo ako para hindi ako mapahiya. Flip top game! Another Bisaya in the city. Mapapahiya kayo sa amin, tol. Tang ina nyo, mga Bisakol, ginagawa nyong suntukan yung simpleng basketball. Ayon sa history, ang mga taga-Lapu-Lapu ang unang mga Bisayang traidor. Kasi gusto lang naman makipagkaibigan, pero pinatay at ninakawan nyo si Magellan. Gusto lang naman niyang umiskor. Kaya pagtingin namin sa inyo, small. Patulong, kargador, utusan, tindero, tigahalo ng simento, bato-bato, mga mukhang boksingero, jologs pumorma, di marunong tumerno, geng-geng. Tapos sa mga katulad yung Bisaya, di na pinapapasok sa SM. Ignoranting eng-eng, mga taong isla. Ignoranting eng-eng, mga taong isla. Kumakantot ng saging, Ina na ito, Wanda balik. ignoranting eng-eng, mga taong isla. Kumakantot ng saging. Kumakantot ng jogging. Ignoranting eng-eng, mga taong isla. Kumakantot ng saging. Kumakantot ng saging, pinagjajakulan yung ita. Nakakahiyang lahi, hindi ba? Huwag nga kayo dito sa Manila. Sa lungsod namin ay panira, ayaw namin kayong bisita. Wala kaming respeto sa mga rapper na walang kalye sa katawan. Kay Bitrom yun na linya. Pero mas masakit pag sinabi ni Manda na wala kaming respeto sa mga hip-hop na galing probinsya. Nakakatawa boys ni Monday, no? Wala kaming respeto sa hip-hop na galing probinsya. Nagsimula to nung sinabi niyong uubusin yung Tagalog. Masyado kayong maangas. Kaya pasensya kung ako'y magtutunog bayas sa unang salaan, mga dudong. Balik sa Mindanao at Visayas, tatanggalin namin mga Bisaya para mga katulong na pinalayas. Ito yung tipong kahit walang ginagawa, mabubwisit ka kasi pang-asar yung muka. Masyadong annoying, tas galawan, sobrang OA. Bilugan yung muka, tas ang laki ng bibig at mata, parang nagsasalitang orange. Pag ganito yung mukha ng driver, kahit di mo ko ginit-git, tayo'y magro-road rage. Antipolo represent! Last December, tinanggihan mo daw mag-ahon. Talaga ba? Dapat tinanong mo si Ahon kung gusto ka niya. Ayaw ka talaga dalhin ni boss dito sa Luzon, kapatid. Natatakot lang si Enigma na baka pagpasok mo sa airport, dumura ka sa sahig. Ina mo, Enigma, na-late pa. Iniwan ng eroplano. Banta nga talaga to. Bugok! Yung TF mo, kulang pa sa pinambayad sa rebook. Tumambay pa kasi. Gagi, no? Parang napakakulit lang na ano, no? Parang on the spot na anggulo yata yun na sinulat pa ni Manda. May napansin ako dito kay Manda, parang hindi siya ganyan mag-perform. Di ko alam kung dahil siguro sa yun. May mga biglaan siyang siningit, so hindi siya ganun kakumpiyansa sa bit-bit niya. Pero yun, mas naalala ko din to si Bang, putang ina, nagkikwento to sa akin na putang ina tol, gago yung flight ko, gagi, baka bawasin ni si Rarik ng TF. Parang ganun. Pero sabi sa akin, diba, ano parang tangin na kahit wala na akong TF, ipangbayad na lang sa rebook ng flight. Putang ina, goods na ako dun. Kasi yun nga, putang ina, naiwan siya ng flight. Tapos parang nasabi niya sa akin na hindi pa naman daw, parang ganun kalaki yung bigayan sa kanya. Parang ganun. Pero parang sabi ko naman sa kanya, hindi, mabait yan si Rarik. Kasi bilang kapwa mo na mga naiiwan sa flight, tangina, may bawas lang yun ng konti. Kasi mahal na mahal tayo niya ni Sir Rarik, di ba? So, yun lang naman. Tangina, lap trip. Parang na
Tapos isipin nyo parang sa round 1 pa nalagay ni Manda. So, ano ba? Parang, yun, napakabisa na itong napakabisa na itong angulo na to na kakaganap lang. Kasi sa parking lot, tangina, napaka-bobo. Akala niya siguro, pag aalis na, tatawagin siya ng piloto. Van! Tara na, Van! Tara na, Van! Aalis na. Aalis na, tatawagin siya ng piloto. Van! Tara na, Van! Aalis na tayo, Van! Kala mo ganon? May action pa eh, no? Yung kala mo ganon. Pero congrats! Nakapag Manila ka na. Sana maging memorable sa'yo to, Van. Mamaya sa labasan, bugbugin na yan. Ipapasyal kita sa Kamaynilaan. Relax ka lang dyan. Papakainin ko to ng Diwata Pares para sumakit yung tiyan. Dadayo tayo sa tundo kung san mababait tambay sa daan. Matapos kang saksakay ng walang dahilan, nagsosorry naman. Magnanakaw tayo ng Shih Tzu sa subdivision. Yung aso ikaw magdala. Sabay tatawag ako ng barangay king ina ka. Pag tinanong kung kasama kita, sasabihin ko hindi kita kilala. Ngayong mahal na araw, manonood tayo ng nagpepenitensya, pare ko. Sabay itutulak kita sa gitna para hampasin ka ng latigo. Pupunta din tayo sa Paseco, sa lugar ng mga adik. Tas iiwan kita sa iskinita para mapagkamalang kang asset. Habang ikay binubugbog, bibidyohan kita para may pang-reels ako. Congrats, magkaka-million views ka na ikaw ang dahilan tang ina mo. Hanggang magmakaawa kang umuwi na sa harapan ni Enigma. Anong mas wild kayo sa Cebu? Mali ka. Welcome sa gubat ng Manila. Tang ina. Tang ina. Time to relax. Nissan Butter Coconut. Nissan Butter Coconut. Solid round 1 no? Pero para sa akin nakuha pa ni Manda yun. Mas madaming angulo si Manda, tas napaka-effective sa akin nung angulong yun yung sa airport shit. Tangin kasi pag fresh putangin na, tas biglang nasulatan pa kagad ni Manda, saludo ako dun. Napansin ko lang dun sa round 1 ni Iban, parang yun nakababad siya sa isang angulo. Mas matagal siya dun no? Parang tungkol lang sa style ni Manda na pagpapatawa, parang gano'n. Although effective no, pero parang yun, masyado siyang parang seryoso yung birahan niya dito. Pero solid pa rin naman. Anyways, pagpatuloy natin round 2. Angina! Ano ba lang natin? Angina! Yung mga Bisaya daw pag nagbabasketball, parang nagbo-boxing. Huwag ang feeling cool. Ikaw nga yung kanal, ginagawa mong swimming pool. Ba? Pangit mga dagat dito Ha? Angina, puro jokes, walang bars na at damage na na-inflect. Hindi daw ako nakapag-check-in, kaya na-late. Sinadya ko yun para magalit yung in-check. Check-in, in-check. Angina, galing yun kay Mista. Ninakaw mo lang yun kay Enigma yung Round 2 game. Check and in check, parang kala ko kimot yata yung sabihin niya, pero galing kay Mista. Parang mabisang silip na yung sakali Ano ba yun? Ano ba yung round 2? Alam nyo bang yung tricycle niya may blue na ilaw na kinabit sa gitna? Pag sumakay ka, putang ina, magiging creeps ka bigla. May nagbayad ng 20, sabay para. Siya'y tumigil sa pagmaneho. Sabi niya sa pasahero, di mo ba kukunin yung sukli mo? Maraming salamat, iho. Pangbigas ko na to, ilang kilo. Nandahil sa blue na ilaw, akala sa 20, 1,000. Tulog ka ba? Ha? Diyos ko gising, men. Akala niya sa 20, bigas na yan, BBM? BBM mindset ang puta. What a batak. Dapat pala pangalan mo, Manda Bangag.
Wala kang palag, wak ka pa brad, ako ang mas malakas kahit san malapag. Bang lagapak at tama agad sapagkat walang takas sa kada atak. Hindi mo na malaya na pagkawalan na para bang tumama sa mga mata ang bala na pagkawalan. Joke lang. Joke lang, parang kinabahan na si Manda. Tinigil ko yung pagrat-rat at binigyan ka ng tsansa. Pansin nyo, pag nangengkoy siya, yung kalaban ginagaya, kaya tinigil ko yung flow kasi hindi na yun kaya. Puro jokes, tangina mo. Di niya yung kaya. Tanda niyo yung battle na ni BR? Distract to si brother. Sumayaw-sayaw kasi nag-choke. Ayun, nagulat siya sa counter. Inulit niya yung tactic kay Mirage. Kaya panay starter din yung master. Buong round niya, nakayuko ka. Ang daya mo sa battle. Nagrason pa sa comment. Masakit lang daw yung likod niya. Tanginang clown to. Kung masakit talaga yung likod mo, dapat nakayuko ka din kapag round mo. Di ba? Ganto, oh. Lapit mo ng konti sa aking bibig, mamen. O di ba, walang pinagkaiba. Yung bars ko, dinig pa din. Tangina, nabash ka na nga sa battle nyo ni Batang Rebelde, di ba? Pero di mo tinigil pagiging makitid ng isip iba. Nahihigitan niya yung enemy niya pag nag-iirita. Mahiya ka sa mga tao at sa tropa mo na iniimbita ang mahal ng ticket. Di mo naisip baka magsisi sila. Hayaan mo ko mag-perform na maayos habang kinikitil kita para mas lalo masulit yung ticket nila. Wala kang ganyan. Ang ina mo. Tricycle driver versus fruit vendor. Magkakaalaman na kaagad. Tricycle driver versus fruit vendor, magkakaalaman na kagad. Parehas kami maitim ang balat kasi nga sa araw na babad. O parehas kaming pumaparehas, para sa akin yan ay maangas. Pero sa battle rap, panay lang distract, di mo kaya lumaban ng patas. Tangina mo. Dirty fighter, kadiring rapper, tong si Manda Baliw. Kaya pala pangalan niya tugma sa yak tsaka ew. Puro wak na aliw, panay generic ka lang gago. Ang rumi mo maglaro, nakakabwisit yung tula mo. Kaya kitang talunin na walang daya, parang si Sixth Street tarantado. Sa kamay ng isang Bisaya, ikay malinis, trinabaho, katulong bars, bitch. Solid round to ni Ban eh, no? Parang nagbabad siya sa ano, parang pinapakita niya kay Manda na putang ina mo, Manda Baliw, hayop ka. Puro alan jokes. Pero, ano ba? Parang may ganong angulo din siya sa round 1 eh. No? Parang medyo limited yung angulo ni Ban. Pero putangin na napaka-solid nung ano niya, no? Yung mga multi niya o kung ano-ano pa man. Yun yung ano, pansin ko sa kanya. Pahinga natin muna yung round 2 na ito ni Manda. Nakakatawa talaga mag-tank twist sa mga Bisaya, ano? Nag-tank twist pa, hindi ko naman maintindihan. Putang ina, parang siguro yung talas na pero papapam. O sige, susutin kita. O sige, ganito. O sige, gaganto ako sa round 2, ha. Nagsasayaw-sayaw. Hindi ba pwedeng masaya lang? Gusto niyo akong lagi malungkot? Ano yon? Pagbabattle ako, kayo masusunod? Hindi pa, nakaganito lang, hindi ba pwedeng masakit yung likod? Tangina, si Enigma nga, hindi yung pinapansin. One time, nagtanong ako sa kanya, Boss, anong pwede kong i-improve? Sabi niya, Manda, bahala ka sa mga anong gusto mong gawin. Pasensya na kayo kung walang baliw na matino. Mga Pilipino, naging sensitibo ang anyo. Hindi ako nandi-distract, gago. Naging iyakin lang kayo. See the soup? It has Putang ina naman, big bits. Very mindful. Try this meal today. Tanginang mga baguhan to, ang yayabang, feeling mga relevant. Sa guest room, mga lakad ng lakad, kala mo mga maintenance. Nung kami baguhan nila Saki at Raf, tahimik lang sa Gedli at humble humarap. Eto mga ganap na ganap, gala ng gala sa venue, daig pa mga flip-top stop. Dami na niyang battle, pero di pa rin nare-remember. Ang sumikat lang na linya sa'yo, sir, ay yung, hindi kayo sikat ni Cancer!
Ano bang goal nyo? Magpasikat? Eh di sana nag-vlog ka na lang, master. Tas content mo, katangahan, parang mga bobong prankster para pag-usapan ka bilang pasikat na ban, parang yung Russian vlogger. Alam nyo ba sa Cebu, magpuprutas tong si Tanga? Kaso madaya, para bumigat yung kilo, sinasama yung sanga. Tapos sasabihin mo, marangal na trabaho, eh nanggugulang ka, inuuot na yung abukado, binibenta mo pa! Nangiya ka, Sama wala yun, kang sama kagaya. Di ba galit ka kay Badang, tapos nagpo-promote ka ng papaya? Sa gawain mo, di malabong makarma, di na ako nagtaka. Kaya ka iniwan ng asawa mo, ulam nyo lagi mangga. Hiwalay na kayo? Wala ka nang kasama magtinda? Eh paano? Binubugbog mo pag di ka nakakaubos ng pinya. Galit ka sa nag-wordplay ng Nadine Lustre. Aking napansin. Nagsimula ba yon nung narinig mo yung angel na naluklok sa scene? Eh madali lang yung intindihin kasi yun ay mga aktres na si Catherine. Babalaan kita, puro ka paninita. Bakit dalhin ka niyan sa panganib ban na parang Angelica? Paparusahan ko tong pastar na feeling, main man, dusa ka ngayon. Main man, dusa. Main man, dusa ka ngayon? Oo nga, no, tangina. Ang pangit nga pala ng mga ganon. Tama na, tama na. Pero ito hindi ko malimutan. Nung laban yun ni Nathan, nirime mo yung siksik pakinggan sa chick fucking gun? Tanga ka! Huwag ka nang magpaliwanag. Chick fucking gun. Panis yung mga gun bars ni price tag. Bobo, sinigaw pa ng todo. Boss, okay lang yon. Minsan sa liga, kailangan din natin ng mga bobo. Wala akong masabi, ako nahihiya sa'yo. Ang nakakainis doon, sa Rapolo, champion yung mga ganto. Pero ano naman kalakasan ni Van? Puro lang to ganto, puro lang yung ganyan. Ulul, wala akong pake sa kung anong kaya mong gawin. Sa mga kaya kong gawin, doon lang ako nakatingin. Puro ba patawa? Joker nga ni, pero kaya ko din mag-set. Puro ba patawa? Joker nga ni, pero kaya ko din magseryoso man. Kung gusto mong bumalik ako sa pagiging gagi, malagpasan ko lang tong ban. Babasagin ko yung MP parang mauwi na ng trip. Kaya ko rin magpaka-gangsta shit kung gusto nyo paligo ako ng blood yung creep. Bago yon, ito muna yung aking Fuck you. babalahan. Wala akong pake kahit gunban man. Pupunutan kita, di ko nabubuhayin yan. Simulan mo na tumakbo pag narinig mo na yung aking chick fucking gun. Pag inabot, pupunutan kita, di ko nabubuhayin yan. Simulan mo na tumakbo pag narinig mo na yung aking chick fucking gun. Pag inabot ka nito, you're fucking gone. Ta! Parang ano, no? Paano ba? Sa round 2? Tayo na, di mo matimbang rin eh, no? May mga joke si Mandang tumatama, pero meron din mga joke si Mandang hindi tumatama. Tapos parang mas, ano ba? Kung paramihan siguro ng tama, parehas may tama itong dalawa. Hindi, parang ano, may mga, si Ban parang naalala ko sa kanya yung pagiging meticuloso niya sa rhyming. Malupit na malupit mag-multi, malupit mag-deliver. Pero parang ano ba, sa Haymaker parang medyo nakakapos eh, no? O baka naninibago lang din si Ban sa lugar. Kasi first time niya nga to dito eh. So parang hindi ko matimbang yung round. Kung mas gusto mo ng mas seryoso, pwedeng bumoto tayo kay Ban eh, no? Pero kung mas trip mo naman yung jokes, pwedeng kay Manda Baliw lang din. Kumbaga, pareha silang sa tingin ko lang naman bilang manonood ngayon, no, parang pareha silang may mga hit and miss na shit. Tas tingin ko siguro parang sa round 2 ni Ban may mga naulit lang na angulo eh, no. Pero pareha solid sa mga ginagawa nilang
Sige, bibigay natin 'tong ano bilang manonood ngayon, eh, 'no, bibigay nating tabla 'tong dalawang 'to. Sa round 2 nila tabla at, yun 1 Manda, 2 tabla at panoorin natin yung Round 2 round 3 game, or round 3 game. round 2 game. Halos lahat na nakalaban nito, sinabihan na ng, ang pangit ng asawa nyo! Yeah. Grabe, hanip. Ang pangit ng asawa nyo, mas maganda yung asawa ko. Grabe, kumanglait. Ipagpalagay natin na tama ka. Pero ang tanong ko bakit? Bakit mo nilalait yung mga kapwa natin pangit? Hindi porkit maganda yung asawa mo, manlalait ka na gago. Di yan natin kinagwapo. Tsaka kahit pag-aano, kaganda magiging asawa natin, pangit pa din tayo. Tangina, ano, sasabihin mo, gwapo ka, ulul. Ang itim-itim mo nga eh. Parang doon papasok yung ano eh, no? Lugar na ano. Kasi tingin ko sa ganun, mukhang papasok yun sa ano eh, sa gubat crowd, no? Mga ganong birahan. Kasi minsan nung naka-experience na din naman ako ng gubat, no? Parang meron din talaga ako dun jokes na parang pakiramdam ko hindi masyadong okay. Pero ganun tumanggap yung mga tropa natin Bisaya, no? Parang natutuwa sila sa ganun. So yun, dahil first time ngang lumabas ni Van, may ganun siyang ano. Pero yun, putangin na doon gaganapin sa kanila. So feeling ko talaga, putangin na mukha tayong ano doon, pinadala sa hawla ng mga beast mode eh, no? Parang tinira ko pa yung Bisaya noong nakaraan. Putangin na yan. Doon pa dinala ni Sir Arik. Sa abutage talaga, no? Pero may maganda siyang asawa na pinipili siya palagi. Kasi magaling ka magpatawa. Mag-isip-isip ka pare. Wala sa mukha kundi sumaya ang pinakamithiin ng babae. Tama? Tama. Umamin ka, walang yaka. Kundi ka lang joker sa flip-top, hanggang ngayon, wala ka pang asawa. Kung yung estilo mo, horrorcore, tapos seryoso ka bumara, single ka pa din hanggang ngayon, matutulad ka kay Plasma. Putang ina mo. Cute happy stickers? Collect the Choco ang dami naman Happiness ito. of Cream O-Holics. Yun na. Diba? Single ka pa din, oh. Single pa yan. In other words, Single pa yan. nagkaroon ka ng Kinausap pa yan, no? Single. single pa yan. Single. Diba? Single ka pa din, oh. Single pa yan. In other words, nagkaroon ka ng asawa kasi puro jokes lang ang kaya. Sinalba ka ng kababawan kasi di ka marunong bumara. Patawa lang pala kaya, palpak, basic yan at lame. May maganda na asawa but not married to the game. Ha? Kaya ano bang ikinalamang sa akin ng rapper na to? Hanggang jokes ka lang tarantado, well-rounded ako. Tsaka di ka ganun kalakas magpatawa. Huwag kang OA tanga. Joker ka na nga lang, may joker ka pa. Hindi ka tunay na makata. Panay patawa ka lang, walang kaalam-alam, panay barang magaan. Market niya, baliw-baliwan. Target, bata lang naman. Kaya ngayon ikay naban na parang akat at badang. Oh, market, baliw-baliwan, akata. Target, bata, badang. Naban. Pakyo. Pa-share-share pa to sa Facebook ng poster namin. Tapos yung caption, Mandabi versus sino ba yan? Tangina. Loko, iba ka. Sumikat ka lang ng konti, wala ka ng modong dinala. Babala lang, wag mayabang, handa po kong kumasa. Ingat ka sa mga biro mo kung di mo ko kilala. Oy. Pa? Wala sa'yo eh. Patawa ka na nga lang. Mingaw pa kayo. Putang ina, nag-adlib Bisaya sa Luzon crowd eh, no? Sa'yo eh. Tangina, yan yung ano, no, parang medyo mahirap din talaga na ano. Kasi halimbawa ako, no, parang hindi kami sa Bicol, di din naman Tagalog yung lingwahe talaga namin, no. Tapos, yun si Iban, hindi din yan yung parang main language nila. So parang pag dumadayo din talaga, pag dumadayo ako, tapos yan, ngayon dumayo din si Iban, parang medyo, ano ba, hindi mo naman masabing ano kasi yan, sila Six Threat nga, no, parang mga solid din naman magtagalog. Pero minsan talaga may, nagaganyan din ako, hindi ako nagkakamali ng mga unang araw ko sa liga, mga unang laban. Parang meron din akong mga nasasabing
sa Bicol word na ano, parang tulad nung ano, kung di ako nagkakamali, Sir Numeros yata yun, putang ina mo, makanuson ka, para may mga ganun. Or ay, mapagalon ka yata yung sinabi ko, parang ibig sabihin, tang ina mo, nakakapagod ka nga, parang ganun. So, yun. Patawa ka na nga lang, mingaw pa kayo. Mingaw pa kayo, di ko alam yun. Ha? O hindi ako kilala, kaya niya ako sinali ng isa buhay. Ikaw kilala ka na pero hindi ka pa kinikilala na mahusay. Speaking of isa buhay, eto na. Hindi ako nag-chat para sumali. Si Boss Arik ang nagpilit sa akin. Ikaw sumali ka kasi akala mo ikaw magkakampyon, mahangin. Kaso real talk, hanggang pangarap lang hinahangad mo na tropeyo. Hindi tayo magcha-champion, malalaglag tayo pareho! Hindi tayo magcha-champion, Manda! Sana matuto ka na. Parehas tayong malalaglag pero mauuna ka. Wala akong plano magkampiyon, but always ready bumangga. Ikaw X na sa elims kasi dehins ka banta. Sa unang beses kong pagsalang, hindi to AG nakata. Panoorin nyo kung magkampiyon ng hindi sinasadya. Angin mo! Solid round 3, no? Pero parang nakuha ng momentum si Bandun sa parang medyo kalahati na, no? Eto ano lang siguro, parang, ano ba, di sa feeling malupit no? Pero feeling ko, putang ina, pakiramdam ko lang naman, parang, ano ba, base sa performance siguro ng ganito, tas kung gaganapin to sa Manila, tingin ko, kayang-kaya ko tong yariin si Ban kung sa Manila. Kung sa Manila, no? Kaso yun nga eh. So, dinala ako ni Sir Arik sa gubat, no? So, dalawa lang yung pakiramdam ko dito, no? Doon sa pagdala sa akin ni Sir Arik sa gubat. It's either na parang sinusubukan niya lang ako or parang gusto niya akong ipayari. Parang ganun. Kasi, putang ina, ibang ano eh. Ibang mundo yan eh kung susumahin mo, no? Di ko, ano ba? Parang yun, yung mga banat na mga nauunang nasasabi ni Ban, no? Parang kayang-kaya niyang dalhin yun doon. Kasi kung parang nanood na din naman ako ng mga ibang laban ni Ban. Iba yung body language niya sa pag andun siya sa gubat, sa pag nandito siya sa Maynila, no? Parang medyo ano ba, medyo parang hindi niya pa masyadong gamay. Tas ako naman bilang siguro medyo napatagal-tagal na din yung laban ko dito sa Metro. Parang kahit papaano, medyo nakakabisa ko na din naman yung, ano ba, parang kalakaran. Parang nakahuli na ako ng ano, parang nahuli ko na din yung, hindi naman sa palagi, no? Pero parang medyo nahuli ko na rin yung kiliti ng mga madlang people dito, no? So, yun yung tingin ko. Ano ba? Tingin ko dito parang, yun, dito sa Maynila, tangina, okay na, balagbag pare. Pero sa gubat po tayo na hindi ko alam. Tingin ko nga baka mas ano siya dun eh. Yun, mas malakas talaga siya dun kasi po tayo na isipin nyo gagi pag halimbawa si Looney laban sa akin tas dito sa Bicol gaganapin. Putang ina. Gagi pare. Ganado yun, ang sarap-sarap nun. So yun nga eh, putang ina, kailan kaya kami magkaka-event din dito sa Bicol, no? Pero or baka iba lang din siguro talaga yung game plan dito ni Ban. Kasi parang pansin ko more on ano eh, parang pinupunto niya talaga dito na putang ina mo Manda gagi, puro ka lang patawa. Which is yun yung lamang ni Ban dito talaga, no. Parang yun yung ano, yun yung kasi kung mapapansin niyo na pag nagseryoso si Manda, hindi din masyadong nakakagat talaga. Kaso problema kasi hindi siya problema eh. Kumbaga ang isa sa kalakasan kay Manda yung boses niya eh. Parang yung boses niya talaga nakakatawa na. Putangin na wala pang ginagawa, nakakatawa na. Pero ito parang sa mga di nakakaalam si Manda isa to sa ano eh. Sa ano ba, parang mabait na taong nakilala ko. Putangin na debut battle ko nun, ay hindi, debut battle niya nun, kalaban niya si Bagsik sa Unibir. Ito naalala ko lang ng mga konting behind the scenes. Laban ko nun kay Acer, tas debut battle niya nun. Parang napapanood ko na kasi siya nun eh. Parang gagi, putangin na solid tong taon to.
So yun, nagkwento-kwentuhan kami nito ni Manda Baliw. Gagi ang ang hinhin ng boses. Parang hindi mo akakalain na ganyan yung boses niya pagdating sa stage. Ang layo sa personal. Same shit lang din naman siguro ng mga ginagawa namin sa Sokme din. No? So, pag naniwala kayo dun sa mga pakagat namin siguro mga gaguhan kunyari, parang tangina, wag nyo sigurong i-judge yung karakter sa internet kaysa sa karakter sa tunay na buhay. Kasi eto si Manda parang kahit ganyan niya, parang siraulo yung mga naiisip. Medyo talaga siya, parang mabait na tao. Hindi ko lang alam kung totoo, baka pinaplastic lang ako nito ni Manda. Pero yun yung unang impression ko sa kanya. Kasi kay Ram din, putangin na, makulit din na tao. Pero yun, napakalakas na parang round 3 nga din, diba? Napaka-solid nun. Tingin ko napakalalang momentum nun kung susumahin. Tas yun, di ko alam kung ano ba. Hindi, parang nilalagay ko na lang sa isip ko kahit alam natin na medyo parang hindi talaga sa atin nakapabor yung tadhana, no? Parang nilalagay ko na lang sa isip ko nag-aagi pagsubok lang siguro to sa akin ni Boss Arik. Pero kung i-compare natin yung body language ni Bandito sa body language niya sa mga past battles niya sa gubat, iba doon, tas iba din dito. Pero ang isa sa malupit kay Ban, putangina, grabe siya yung strategy niya sa battle, tangina, yung game plan, ganun. Solid, so tangina. Anyways, yun lang, putangina, medyo napapahaba yata yung kwento ko. Panoorin natin yung round 3 muna ni Manda Baliw. Game! Game! Bawi! Oh, putang ina mo, bawi. Enjoy 100 pesos off with code PANDA100. Ban! Ang ina mo! Hindi tayo magcha-champion! Oo, alam ko! Nagyayabang pa ang putang ina. Malalaglag tayong dalawa. Mauuna ka! Sigaw! Nagpapakilala ka? Sigaw. Nagpapakilala ka. Wala akong pake sa'yo, Repa. Hinahangat ko yung Bisaya, yung isang Bisaya na makapalitan ng letra. Gusto ko yon, yung Bisaya na nagpauso ng bagong meta. Yung tipong itsura pa lang halata na kumakain ng kadena. Enigma, ilabas mo si Direkta. Yo! Game! Makinig kayo. Naalala ko yung ginawa ni Plaridel kay Bagsik, ni Castillo kay C9. Di ko yung makakalimutan. Tinolerate yung crowd na kapag Manileño kalaban, tulugan. Kahit tayo nagbuburdagulan, hindi namin nagawa yan sa inyong mga Tagalog fan. Kayo'y tanggap kahit pagharap nyo, plastikan man. Papalakpakan! Kapatid namin, habang pinabalasubas ko, walang personalan ha, gantihan lang. Papaliwanag ko lang ating kaibahan. Kaya ka lang naman naging paboritong joker sa Kabisayaan kasi yung mga tao doon mababaw kaligayahan. Kaya pala best crowd. Kasi magsalita ka lang doon ng sipon, tawanan na eh. Baka nga pag lumapan ako doon, tas nag-intro ng sa kaliwa, saka, hindi pa tapos, nagpapalakpakan natin. Market mo lang Bisaya. Ako, bata, matanda, tomboy, bakla, hip-hop o metal. Pipe, bingi, rapper o hindi, nagkiklik sa lahat, parang remote na universal. Tapos lalabanan mo ako sa Luzon, iba humor ng tao sa amin. Pag nakornihan sa'yo, sa comment section, tanggalin na yan, huwag na yung palabanin. Tinapat ka sa pangmasa. So yun no, parang yun nga, parang may angulo si Manda na yung parang magsalita daw nun si Putang yung nagago yan. No? Pero napaka-solid sa Bisaya crowd kasi parang matatanggap nila yung mo yung parang pag nagseryoso ka at pag may malupit ka na banat, putang ina. Talaga, mabilis mo silang makuha kung saka. Base lang to doon sa huling laban ko kay Sir BR. Pag may banat ka na, putang ina, malupit din talaga, din talaga sila, no. Pero parang pakiramdam ko, hindi ko lang alam kung same shit rin kaya yung yung mangyayari kung sakaling
yung kalaban taga dun sa kanila. Tas lalo ng, yan, tournament pa. Pero may tiwala naman ako sa Cebu crowd eh. So, para sa akin, isa din talaga sila sa pinakamalulupit. So, yun lang. Matik tong deads. Lamon sa akin tong ban, tingin ko lang sa'yo breads. Urbano, ako ang iyong dead end. Gusto mong maging alamat, gagawin kitang kwento, urban legend. Bugok kayo ni Piste. Sa imong level pa ako nadaog. At masasabi mong, Bisaya lang talaga kaya mo ngayong nakatapat ka ng siraulong Tagalog. Alam niyo ba, wala akong maanggal kay Van. Kung tutuusin, lugi ako dyan. Oo, meron siyang 20 plus battles sa Cebong hindi ko maintindihan. Ang napansin ko lang, yung boses mo pang konduktor. Karindi ka. Yung tuyo, bibig. Yun lang. Ang napansin ko lang, yung boses mo pang konduktor. Karindi ka. Tapos pangalan ng grupo niya, Shaman. Yung kasya sa jeep nila. Speaking of Shaman. Parang meron. Hindi ako nagkakamali, parang ano eh. Ano ba? Tingin ko. Kaya na natin yung grupo nila. Pagtapos ko sa Mirage, tunog kotse na naman, huwag niyo akong paandaran. Binaliw ko kayo. Talagang masisiraan, di na makakausad tong ban. Ako puputol sa yung karera. Di na makakausad tong ban. Ako puputol sa yung karera. Mapapasubo, sasakyan. Tangina, kanina pa ako nag-wordplay ah. Kanina pa ako nag-wordplay ah. Unang gayo, unang talo, memorable kaganapan. Sama-sama na lahat, bata. Ako'y magulang mong mayaman, gagawin kong Ingrande Binyagan. Pag nabigo ko tong Bisaya, tawag doon, Bisayang. Ba't kasi nag-isa buhay ka pa? Mag-harvest ka na lang ng prutas, kuya. Total doon, madali mo lang masusungkit yung titulong isa bunga. Anong dark horse? Huwag mo akong hamakin, bagkus kilalanin mo muna. Ako'y lobo na nakatago sa balat ng tupa. Sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harapan. Saksi kayo sa unang humandusay. Buong taon gagawin kong makulay at lahat kayong kasali ay palamuti lang sa kwento ng aking isabuhay. Solid eh, no? Pero para saan, ano ba? Parang mas lumamang sa round 3 din talaga si Van. Hindi nakatulong yung ano, sa obserbasyon ko lang bilang manonood. Parang hindi nakatulong yung ano, yung pagtuyo ng bibig ni Manda, no? Parang nagka-dead air. Parang ganun. Na kahit alam mong hindi siya stumble, parang mapapansin mong ganun eh. Utang, na mahirap din talaga maging battle MC, mga kaibigan kung mapapansin nyo, no? Pero, yun, sa tingin ko, round 3 parang malinis na ban yun para sa akin. Pero, kung ako mag-judge nga dito, hindi ako nagkakamali, parang round 1 Manda baliw pa, round 2 tabla, tas round 3 ban. Nakadepende siguro, pero feeling ko dahil malakas yung round 3 ni Ban, putang ina, madadama yung ano eh. Parang malaking factor din eh. Malaking factor din yung ganun eh. So, kung overall siguro i-judge ko, halimbawa ngayon parang gantong sistema na para sa akin, mapupunta pa rin talaga kay Ban eh. Although parang hindi mo na maaalala, yung kung on the spot ka mag-judge, parang hindi mo na maaalala yung ibang nasabi ni Manda kahit mga malulupit. Kasi parang natabunan na nung ano eh. Parang napaka-solid na haymaker yung, napaka-solid na ender yung ginawa ni Ban dito. Saka, yun. Anyways, play pa natin. Second side 14. Ban vs. Manda Baliw, mag-iayos pang beses para sa kanila pareho at para sa laban na yun. Sana na-enjoy niyo yun lahat. Panalo at makakaharap ang mananalo sa Cripply vs. MP3. Boto ng Horado, 5-0. Mag-iayos tayo lahat para kay Ban. Shout out kay Soja, Mills Ball. No tayo nga na, isang judging lang. Mills, basta sino ka man. Tapos ibit. Dikit yung laban. Tayo na ako to Sa akin, pagdating sa punchline count, dikit yung laban sobra. Sobrang dikit din talaga, no? Lalo na pagdating sa punchline count. Pero, kasi,
para sa akin, si Manda, solid naman, rin, sunod-sunod yung punchline. Pero, kumpara kay Van na, maliban sa mas madiin yung punchlines na para sa akin, ano pa, epektibo pa yung paglaro niya ng mga iba-ibang elemento. Kaya mas tumatak para sa akin si Van. Pero overall, ganda, solid yung performance ng dalawa, pero Van para sa akin. Yun, solid na laban. Para sa akin, panalo si Van. Yung boto ko, ticket, para sa akin, maganda yung opener nila parehas. Talagang, nagawa nila na maayos kung paano magsimula na maayos sa mga laban. Bukod si Vitro, may laban siya ngayon paparating na gubat. Pero sa round 2 tsaka 3, para sa akin may mga moments si Manda na flat. Kumbaga, kumpara kay Van na may mga tuloy-tuloy na mga suntok tsaka mga mga binipitawan niya sa round 2 and 3. Ganun yung nangyari. Tapos yung sa enders din, mas gusto yung mga enders ni Van, kaya siya yung binoto ko sa 2 and 3. Pero ayun, good sinaban pa rin, nakakatuwa pa rin. Pero para sa akin umangat lang si Van ng 2 round sa Tsaka talagang may pinatunayan siya sa laban na to. Ang ganda nung niya, yung sa round 3 din niya parang hindi kayo magka-champion dito na kumbaga comedic shit niya. Ganda nun. Van. So, kung di ako nagkakamali na, parang hindi ko na maalala yung ibang ender ni Van sa round 1 and round 2. Pero dahil dun sa ender niyang hindi sinasadya na yung putangin na napaka-solid talaga nun, no? So, yun. Tingin ko hanggang doon na lang. Nakapanood na tayo ng 2 judging. So, ano ba? Napaka-solid. Napaka-solid na laban overall. Putangin na maraming salamat, Van at Man W. Ano pa ba? Putangin na nyo pareho. At, mag-iingat kayo pareho palagi, mga motherfucker. So, yun. Tingnan natin yung sana maganda yung kalabasan ng gagawin naming laban nito ni Van, no? At, subukan nating sumabay sa humor at sa kung anong kayang magawa nito ni Van sa paparating na laban. Yan, diba? Solid, diba? So, yun. Kasi parang malalang challenge ito, no? Parang yun nga, putangin na para kang pinatapon sa mga motherfuckers. Pero putangin na, ganun na lang. Dapat kahit anong mangyari, dapat mayabang pa rin tayo. Kasi tangin na ganun dapat, pare. So, akat ko na to. Putangin na nyo. Bye-bye mga kaibigan. Kita-kits tayo sa paparating na mga laban pa. Bye-bye.